Umaga pa lang, gumuguhit na ang araw sa mga bintana ng opisina sa Gilpuyat at ang lungsod ay parang boardroom na may libong usapan bago pa man magsimula ang pulong. Nasa ika-15 palapag ang kumpanya ko, Isla Ventures, isang trading at logistics firm na unti-unti naming binuhay mula sa maliit na bodega hanggang sa 5 kabanata ng warehouse sa Cavite. Ako si Ramon. 39, may asawa, may anak na lalaki na si Rafa na 8 taon pa lang at may listahan ng tungkuling kasing haba ng EDSA sa rush hour. Nasanay ako sa ritual ng umaga. Kape na malakas, puting kamiseta, tali ng kurbata na kasing higpit ng deadline. Si Elena, ang asawa ko, ay naglalagay ng maliit na panyo sa bulsa ko. Laging may amoy ng jasmine. Para sa pawis mo, biro niya, at ako naman halik sa sentido, salamat. Sa mga sandaling iyon, ang buhay ko ay parang linya ng spreadsheet. Matino, maayos, walang kulang. O yun ang akala ko. Sa elevator papataas, sinalubong ako ng pangalan niyang kumikintal sa pinto ng opisina ko bago pa man ako dumaan sa sekretariat. Alma Gomez. Marunong si Alma mag-angkla ng araw ng iba. 26 na may tingin na laging handa at kamay na mabilis sa pagbuo ng minutes. Maikli ang buhok na halos palaging nakapusod at may pabango siyang hindi mabigat. May balat ng citrus at kaunting vanilla na mahirap ipaliwanag sa salita, ngunit madaling hanapin sa hangin. Nang buksan ko ang pintuan, naroon siya, nakapwesto, hawak ang schedule ko. May 2 kape, isa sa kanya, isa sa akin, tamang pait. "Good morning, Sir Ramon," bati niya. Naka-line up po ang 9 a.m. with Blue Harbor, 10:30 sa Ligal, tapos 1 p.m. dry run ng deck para sa Singapore investors. "Ang aga mo," sabi ko, tinanggap ang baso. "Sinong nagpaaga sa'yo, deadline or conscience?" Ngumiti siya, kaunti lang. "Pareho, siguro, pero mas mabigat yung pangarap." Parehong biro at totoo ang sagot niya. At kung may natutunan ako sa negosyo, iyon na ang mga biro ang huling bumibigay pagkatapos ng lahat. Naglakad ako papasok sa silid. Sinundan niya ang kumpas ng araw. Mabilis, organisado, walang kalat. Maghapon, dumaong at umalis ang mga numero. Nagpresenta ako sa Blue Harbor tungkol sa bagong ruta ng reefers para sa prutas. Kumaway kami sa mapurol na ilaw ng legal tungkol sa clause ng demurrage. At bago magtanghali, ginawa naming duet ang pointer at remote sa conference room. Ako sa kwento, siya sa ritmo. Sa bawat segundong kumakain ng lamig ng aircon, hindi ko naiwasang mapansin kung gaano kaingat si Alma sa detalye. Paano siya maglagay ng footnote na parang tali sa bangka? Paano niya tinitimpla ang sandali para hindi lumubog ang atensyon ng board? Parang alon ang paghinga niya. Parang dalampasigan ng boses. Hindi maingay. Ngunit kapag naulinigan mo, aalis ka sa gitna ng bagyo para pakinggan. Hapon, nang sumampa ang ulan sa salamin, kumupas ang liwanag. Nag-umpisa ang overtime na parang aninong hindi mo mapigilang sumunod. "Sir," sabi ni Alma, lumapit hawak ang folder. "May updates po sa deck. Pinabura ng finance ang slide 12, sabi ni Miss Cruz daw. Huwag nating ipangako ang throughput na hindi pa validated." "Magpuyat tayo," sagot ko. "Wala namang ibang gagawin ang gabi kundi i-host tayo." Natawa siya. Isang maikling tawa na parang sinag sa araw na huli nang dumating. Naglabas siya ng microwave na siomai at 2 sachet ng toyo. "Ayoko pong magsinungaling, gutom na ako," sabi niya. Kaya sabay kaming kumain sa gilid ng monitor, nagbabahagi ng kwento. Siya, anak ng guro at mekaniko sa San Jose del Monte. Unang trabaho niya raw sa call center bago siya napadpad sa admin. Ako, anak ng tindera ng bigas at karpentero sa Tondo, nag-ipon sa barko bago nagnegosyo. Tinahi ng pagkain ang aming magkaibang direksyon at sa gitna ng pangungusap,
Minsan tumatama ang siko sa siko, ang titig sa titig. Hindi sinasadya, ngunit malinaw. Lumalim ang gabi. Ang lungsod sa ibaba ay parang board ng bituin, at kami sa taas ay parang dalawang manlalaro na ayaw pang tumigil. Napagod ang dila ko sa kaka-explain. Napagod ang mata niya sa kakaayos. Kape? Tanong ko. Tumango siya. Bumaba ako sa pantry, tahimik ang sahig maliban sa hum ng centralized. Habang naghihintay sa drip, tumunog ang telepono ko, si Elena. Kumusta ka? Boses niyang pamilyar na unan. Papauwi ka ba? Maaga pa dito, sabi ko. Tumingin sa relo na 8:00 na. Kailangan pa naming tapusin yung deck para bukas. Huwag mo na akong hintayin. Mag-in. Gat! Wika niya. Iniwan ko sa mesa mo yung folder ng PTA. May meeting tayo sa school ni Rafa sa Saturday. Oo, tugon ko at nagpaalam. Pagbalik ko sa conference room, nakatulog ng tikwas si Alma sa upuan, hawak ang mouse parang angkla. Ang liwanag mula sa monitor ay gumuhit sa pisngi niya at sa gitna ng tangkay ng pagod, may katahimikan siyang pinapayagang pakinggan. Inilapag ko ang kape sa tabi at marahang isinunod ang jacket ko sa balikat niya. Alma, bulong ko, 5 minutes. Dumilat siya, napahiya, itinuwid ang buhok. Pasensya na, sabi niya, napapikit lang. Normal ang pagod, sabi ko, hindi krimen. Nagpatuloy kami. Isinara namin ang slide 12, pinagong pang-apat ang kasunod, tinanggal ang mga salitang hindi kailangan. At nang mag-11:30 na, sumuko na ang gabi. Umambon ulit. Umakyat ang amoy ng basang kalsada sa bintana. Hatid na kita, alok ko. Delikado sa labas. Sir, Ramon. Pagod na hawak niya ang pangalan ko. Kaya ko. Taxi lang. Delikadong taxi lang, sagot ko. Halika na. Naglakad kami papuntang basement, dala ang magaan na bag niya at ang bigat ng kakaibang tahimik sa pagitan. Sa sasakyan, nakatingin siya sa gilid ng bintana, kamay sa kandungan. Hindi mo kailangang gawin to, sabi niya. Gusto ko, sagot ko. Wala akong palamuti sa boses. Wala rin akong kasinungalingan na nais pang marinig. Ang wiper ay lumilikha ng ritmo at sa bawat galaw nito, nauubos ang pagitan ng ayaw at gusto, ng dapat at maaari. Sa harap ng inuupahang studio niya sa Malate, hindi siya agad bumaba. Salamat, sabi niya. Nakatingin pa rin sa dilim. Sa kape, sa hatid, sa tiwala. Ang salitang iyon ay parang susi na bumukas sa isang pinto na matagal nang nakapinid sa loob. Lumingon siya at doon ko nakita ang antok na pinagsisikapan niyang itago sa buong araw kasama ng isang liwanag na ngayon ko lang nakita sa malapitan. Tumigil ako. Pinal ang gabi. Nalaglag ang mga salitang hindi ko nasabi. Alma, mahina kong wika. Bukas ulit. Bukas, tugon niya at bumaba. Pag-uwi ko, tahimik na ang bahay. Si Elena ay nakatulog na sa sofa. Nakabukas ang lamp sa tabi. Hawak ang librong hindi na natapos basahin. Tinakpan ko siya ng kumot, dahan-dahan, at humalik sa noo. Nagbukas ako ng ilaw sa opisina, inayos ang folder ng PTA, inilagay sa bag ang agenda. At habang nililigpit ko ang jacket, napansin ko ang mahina at pamilyar na amoy na naiwan sa tela, hindi jasmine. Vanilla na may citrus, mahinhing hindi akin. Kagat dila, tahimik na tinik ang umapaw sa nasimulan. Kinabukasan, Martes, agresibo ang araw, yung tipong walang pasensya sa nagkukulang. Nasa mesa ko ang bit-bit na bag ni Alma, pinahiram niya sa akin ang USB na may backup ng deck. Dumatating ang board sa 9:00. Nauna na siya sa opisina. Inayos ang projector, sinigurong gumagana ang remote. Ready ka? Tanong niya, mahina ngunit malinaw. Lumaban na tayo, sagot ko. Maganda ang takbo ng presentasyon. Sa bawat tanong ng investors, may sagot ang graphs. Sa bawat duda ng ops, may sagot ang case study. At nang matapos, naramdaman ko ang antok ng tagumpay. Hindi deliryo, kundi payapang buntong hininga.
Good work, sabi ko kay Alma. Ngumiti siya, hindi malaki. May puyat po yan, biro niya. Pero sulit, sinuyo ko ang araw sa loob ng opisina. Ilang email, 2 tawag, isang memo sa warehouse. Bago mag-5, dumalaw si Elena sa lobby, nagulat ako. Nakasuot siya ng simpleng blouse, dala ang Tupperware. Dinaanan ko yung paborito mong giniling, sabi niya, ngiting pagod. Akala ko baka hindi ka na kumain. Nakakahiya naman, sagot ko, at niyakap siya ng marahan. Salamat. Pwede ba akong umakyat sandali? Gusto kong makita yung bagong reception, tanong niya. Walang dahilan para tumanggi, at wala rin akong lakas ng loob na tumanggi. Sige, sabi ko. Paglabas namin sa elevator, naroon si Alma sa mesa, inaayos ang courier slips. Good afternoon po, magalang niyang bati. Welcome po. Nagkatinginan kami ni Elena. Si Alma, sekretarya ko, sabi ko, formal na formal. Si Elena, asawa ko. Kumaway si Elena, magiliw, at may magandang tahimik na hindi ko mabasa. Magaling ba yan? Biro niya, tumuturo kay Alma. Parang masaya yung opisina mo ngayon, ngumiti si Alma. Pinapasaya lang po namin ang deadline. Alis na sana si Elena nang mapatingin siya sa gilid ng mesa ni Alma. Isang maliit na bote ng pabango, transparent, may label na hindi ko kilala. Inangat niya ang kilay, saglit lang. Ang bango siguro niyan, sabi niya, nakatingin sa akin bago muling tumingin kay Alma. Parang pamilyar. Regalo po sa akin ni Mama, sagot ni Alma, magaan. Ginagamit ko lang pag may kliyente. Dumulas ang sandali na parang langis. Wala sa amin ang kumibo pa. Gabi, pauwi kami ni na Elena at Rafa. Sa sasakyan, tinanong ni Rafa tungkol sa proyektong volcano sa science. Tinuruan ko siyang gumawa ng baking soda at suka. Naglakad-lakad ang tawa naming tatlo. Inakala kong ligtas na ang gabi. Inakala kong nailigpit ko ang kung anong dapat na iligpit. Sa bahay, habang nag-aayos si Elena ng Tupperware sa kusina, nagbukas ako ng bag para tiyaking nasa loob ang PTA folder. Doon ko nakita ang pamilyar na panyo ng Jasmine na ibinibigay niya araw-araw. Nasa bulsa pa ng jacket ko mula kagabi. Kinuha ko at inilagay sa mesa, ngunit bago pa ako makaiwas, lumapit si Elena, humawak sa jacket, at idinikit ang ilong sa kwelyo. Hindi ko alam kung sinadya o gawi lang ng isang asawang sanay sa amoy ko. Napahinto siya. Iba ang amoy, mahina niyang sabi. Hindi jasmine. Hindi agad ako nakapagsalita. Baka sa pantry, palusot ng dila ko. Nagkape kasi ako. Tumango siya, walang sinasabi. Tila umagos ang oras na parang tubig sa latang may butas. Mabilis, hindi mo mahuli. Maligo ka na, anya. Mainit ang tubig. Sa banyo, habang umaapaw ang hamog sa salamin, tinanong ko ang sarili ko. Saan nagsisimula ang apoy? Sa unang titig? Sa unang biro? O sa unang pagsisinungaling na halos wala naman, ngunit may ngipin na kumakagat sa kaluluwa? Tinapos ko ang paligo at nagpasalamat na nalimot ko ang pabango sa jacket. Miyerkules, nagbago ang ihip ng hangin sa opisina. May mensahe sa akin si Alma bago pa sumikat ang araw. May dadating na auditor ng Singapore, sir. Pinatawag tayo bukas ng 8:00 ng gabi para sa final walkthrough. I can stay. Sumagot ako. Copy. Ako rin. At para kaming 2 taong nakasundo ang gabi nang hindi na kailangan ng pulis ng araw. 7:00 pasado, kami lang ang ilaw sa palapag. Ang saboy ng city lights sa sahig ay parang tubig na kumikinang, at ang katahimikan ay mas mabilis pa sa internet. Nakatambak ang mga printout sa mesa. Minsan, sabi ni Alma, hindi tumitingin. Naiisip ko kung paano kaya ang buhay kung hindi deadline ang sukatan ng araw. Natawa ako. Baka boring, tugon ko. O baka mas matino. Hindi ko alam, sabi niya, saka siya tumingin.
Pero alam ko to, mas mabilis ang oras kapag magaan ang kausap. Lumapit ako, tumingin din. Doon ko nalaman na ang distansyang hinihigop ng overtime ay hindi laging pwedeng sukatin sa metro. Minsan, isang hakbang lang ang pagitan ng profesional at personal. Minsan, isang pabango. Minsan, isang salitang Ramon na walang sir. At nang magsalubong ang mga anino namin sa kisame, dumulas ang kamay ko sa likod ng upuan niya. At sa unang pagkakataon, hindi na kami nagtago sa likod ng PowerPoint. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag para sa maikling sandali. Naglapat ang labi naming parang kasunduan na matagal nang binabasa, ngunit ngayon lang pinirmahan. Walang papeles na testigo maliban sa mesa, sa basong may guhit ng lipstick, sa hum ng aircon na bigla kong narinig na parang alon. Naghiwalay kaming parehong nanginginig. Hindi dapat, bulong niya. Alam ko. Alam ko, tugon ko. Ngunit hindi ko binitiwan ang kamay niya hanggat hindi bumalik sa tamang bahagi ng mesa ang aming hininga. Tinapos namin ang walkthrough na parang walang nangyari. At sabay lumabas ng building, sabay huminga ng hangin na kasing bigat ng lihim. Pag-uwi ko, sarado na ang ilaw sa sala. Tanging lampara sa kusina ang sindi at sa ibabaw ng mesa, may nakalagay na maliit na kahon na hindi ko pag-aari. Katabi nito, nakasulat sa papel na kulay krema ang dalawang salita sa sulat kamay ni Elena. Naiwan mo. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, isang maliit na gintong hikaw, hugis patak na may bakas ng pulang lipstick sa gilid at amoy na hindi jasmine. Sa ilalim nito, nakapatong ang resibo ng valet ticket ng opisina kagabi, nakakulubot, kasama ng pamilyar na panyoko na ngayoy may dalawang amoy, jasmine at vanilla. Sa katahimikan ng bahay, na maririnig mo ang paglagapak ng isang hibla ng buhok kapag nalaglag, narinig ko ang boses ni Elena mula sa itaas, kalmado ngunit malamig. Ramon, nasa mesa yung naiwan sa sasakyan mo. Baka hinahanap ng sekretarya mo. Napatigil ako sa tabi ng mesa, hawak-hawak ang maliit na kahon na iniwan ni Elena. Ang hikaw na naroon ay hindi kailanman akin at lalong hindi rin niya. Kilala ko ang disenyo. Nakita ko ito minsan kay Alma, noong isang pulong kung saan kumislap ito sa ilalim ng ilaw ng projector. Ramdam ko ang pagigting ng hangin sa dibdib ko. Parang may mabigat na bato na biglang ibinagsak sa pagitan naming mag-asawa. Ramon, tawag muli ni Elena mula sa hagdan. Naririnig mo ba ako? Agad kong isinara ang kahon, itinago ang resibo sa ilalim ng folder ng PTA at pinilit gawing normal ang boses ko. Oo, narinig ko. Salamat Elena, babalik ko ito bukas sa opisina. Lumabas siya mula sa hagdan. Nakasuot ng simpleng duster, nakalugay ang buhok, nakatingin siya ng diretso, tila ba sinusuri ang bawat maliit kong galaw. Siguraduhin mong maibalik, aniya, malamig pero magalang. Hindi maganda kung may mga bagay na naiiwan. Naglakad siya pabalik sa kwarto at hindi na ako nakapagsalita. Naiwan akong nakatayo, nakahawak sa kahon, na parang hawak-hawak ko rin ang bigat ng lahat ng kasalanan ko. Kinabukasan, Martes, maaga akong pumasok sa opisina. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Alma, inaayos ang mga papeles. Nakita ko agad na wala siyang suot na hikaw. Nilingon niya ako at ngumiti, ngunit mabilis ding lumabo ang ngiti nang mapansin niya ang maliit na kahon sa kamay ko. Alma, mahina kong sabi, naiwan mo ito kagabi. Nanlaki ang mga mata niya, mabilis na kinuha ang kahon at itinago sa ilalim ng mesa. Salamat Ramon. Hindi ko napansin. Baka nakita ni Ma'am Elena? Huminga ako ng malalim. Oo, at iniwan niya ito sa mesa ko kagabi. Walang sinabi ng direkta pero alam kong may kutob na siya. Tahimik siya, napayuko. Patawarin mo ako. Ako dapat ang nag-ingat.
Hindi ikaw ang may kasalanan, sagot ko. Bagaman alam kong kalahati ng bigat ay dala ko. Pareho tayo. Nagtagal ang katahimikan bago siya muling nagsalita. Kung may tanong si ma'am, sasabihin kong wala, na wala tayong kinalaman. Pero kahit siya ay alam, hindi sapat ang pagsisinungaling kapag ang puso ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa bibig. Hapon, dumating ang auditor mula Singapore. Halos buong araw kaming nasa conference room, naglalatag ng mga papeles, sumasagot sa mga tanong. Si Alma ay nasa tabi ko, maingat sa bawat detalye, tila ba mas matibay ang mukha niya kaysa sa akin. Ngunit sa bawat pagkakataong nagtatagpo ang aming mga mata, naroon ang kaba na baka may nakatingin, baka may makahalata. Nang matapos ang pulong, halos 7:00 na ng gabi. Umalis na ang mga auditor, nagpasalamat, at iniwan kaming dalawa sa silid na puno ng pagod at kalat ng papel. Umupo si Alma, hawak ang isang folder, at sabay kaming napabuntong hininga. Ramon, mahina niyang wika, hanggang kailan natin ito kayang itago? Tinitigan ko siya. Hindi ko alam, pero ang alam ko, bawat araw na kasama kita, hindi ko kayang bitawan. Tumulo ang luha sa mata niya. Mahal kita, pero alam kong mas mahalaga ang pamilya mo. Paano kung isang araw mapilitan kang pumili? Hindi ako nakasagot, dahil alam kong darating ang araw na iyon, at baka mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Si Elena ay nasa sala, nagbabasa ng libro, ngunit halata ang lamig sa kanyang titig. Kumain ka na ba? Tanong niya. Parang simpleng tanong lang, pero puno ng bigat. Oo, kanina sa opisina, sagot ko. Iniwas ang tingin. Tumango siya, nagsara ng libro at naglakad papunta sa kwarto. Walang ibang salita, wala ring halik, wala ring ngiti. At sa katahimikan ng gabing iyon, mas malakas ang kalabog ng puso ko kaysa sa kahit anong tunog ng lungsod. Miyerkules ng umaga, habang naghahanda ako para pumasok, nilapitan ako ni Elena. Ramon, seryoso ang kanyang mukha. May nararamdaman ako. Hindi ko sinasabing sigurado ako, pero ayokong mabuhay sa mga hinala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, bagaman alam ko na. Simple lang, tugon niya. Kung may tinatago ka, sabihin mo sa akin. Masakit man, mas mabuti ng totoo kaysa sa araw-araw na hinala. Napaupo ako sa gilid ng kama, hindi makatingin sa kanya. Elena, mahal kita. At wala akong intensyon na saktan ka. Pero ang sagot kong iyon ay parang sibat na hindi tumama sa pakay. Ramdam kong hindi siya naniwala kahit hindi na siya nagtanong pa. Sa opisina, pilit kong itinulak sa likod ng isip ko ang usapan namin ni Elena. Ngunit habang nakaupo ako sa mesa, nakatingin kay Alma na abala sa pag-aayos ng schedule, hindi ko maiwasang isipin, ito ba ang huling mga araw naming magkasama ng ganito? Bago magtanghali, lumapit si Alma. Ramon, may tawag si Ma'am Elena sa opisina. Hinahanap ka. Sinabi kong may meeting ka. Nanlamig ako. Nagpasalamat ba siya? Hindi, tahimik lang siya. Ang kaba ay parang unos na unti-unting bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tumakbo mula sa katotohanan. Gabi, habang nasa sasakyan ako pauwi, biglang tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula kay Elena. Ramon, kailangan nating mag-usap. Hindi bukas, hindi sa isang linggo. Ngayon. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko siyang nakaupo sa mesa. May hawak na bote ng pabango. Hindi ang jasmine, kundi ang amoy na alam kong kay Alma. Ramon, anya, malamig ang tinig. Saan mo nakuha ito? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang mundo ko ay parang bumagsak sa isang kisap mata. At doon ko naramdaman, hindi na lihim ang lahat. Unti-unti nang lumalantad ang katotohanan at wala na akong matatakbuhan.
Nakaharap si Elena sa akin, hawak pa rin ang bote ng pabango na hindi niya kilala. Ang mga mata niya, malamlam ngunit matalim, tila ba handa nang hukayin ang lahat ng kasinungalingan na itinago ko sa mga nakaraang buwan. Hindi ko magawang magsalita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang unti-unti niyang ibinaba ang bote sa mesa. Ramon, aniya, mabagal at puno ng bigat ang bawat salita. Ilang beses mo pa akong gagawing mangmang. Alam kong hindi ito akin at lalong hindi ito galing sa bahay natin. Sino? Parang sumabog ang dibdib ko sa tanong niyang yon. Ang mga daliri ko'y nanginginig at kahit gustuhin kong lumapit, parang may pader sa pagitan naming mag-asawa. Elena, makinig ka muna, ngunit agad niya akong pinutol. Huwag kang magpaliwanag kung kasinungalingan lang din ang sasabihin mo. Gusto ko ng totoo, sino ang babae? Saglit akong napapikit. Lahat ng alaala ni Alma, ang mga gabing nag-overtime kami, ang mga sandaling nagkatagpo ang aming mga labi, ang mga lihim na titig, lahat iyon ay parang mabilis na pelikula sa harap ng isip ko. Nang dumilat ako, nakita kong nangingilid ang luha ni Elena. Doon ko napagtanto, hindi ko na kayang itago. Alma, bulong ko, halos hindi lumalabas sa bibig. Sekretarya ko. Parang tinamaan siya ng sibat. Napatayo siya, napahawak sa mesa. Alam ko, mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. Alam ko na noon pa, pero umaasa akong mali ako. Umaasa akong pipiliin mo pa rin ako. Hindi ko magawang sumagot. Ang katahimikan ko ay parang kumpirmasyon na ng lahat ng hinala niya. Kinabukasan, parang mausok ang buong bahay. Tahimik si Elena habang naghahanda ng almusal para kay Rafa. Wala siyang sinasabi sa akin, ngunit ramdam ko ang layo. Si Rafa naman, walang kamalay-malay, masayang kumakain ng pancake at nagkukwento tungkol sa project nila sa school. Pinilit kong makisabay, nagtanong ng ilang bagay, ngunit ramdam kong malamig ang mga mata ni Elena sa bawat saglit na tumitingin siya sa akin. Pagpasok ko sa opisina, sinalubong ako ni Alma. Good morning, Ramon, malumanay niyang bati. Ngunit napansin niyang malamig ang tugon ko. May problema ba? Alam na ni Elena, diretsong sagot ko. Mabigat ang boses. Natigilan siya, natulala. Paano? Nakita niya ang pabango. Tinanong niya ako. At sinabi ko ang totoo. Namilog ang mga mata ni Alma. Diyos ko, Ramon. Anong gagawin natin? Umiling ako. Hindi ko alam. Lumipas ang mga araw na parang naglalakad ako sa manipis na yelo. Sa bahay, malamig ang pakikitungo ni Elena. Hindi na siya nagtatanong kung anong oras ako uuwi. Hindi na rin siya naghahanda ng panyo para sa bulsa ko. Lahat ng mga maliliit na bagay na dati normal, ngayon ay nawala. Sa opisina naman, si Alma ay tila laging balisa. Minsan, hindi niya maayos ang notes. Minsan, nagkakamali siya sa spelling sa minutes. Isang bagay na noon ay imposibleng mangyari. At sa tuwing magtatama ang mga mata namin, naroon ang parehong tanong. Hanggang kailan? Isang gabi, tinawagan ako ni Elena. Ramon, bukas wala akong pasok. Mag-usap tayo. Hindi ko na kayang palampasin to. Pagkababa ko ng telepono, napaupo ako sa sofa ng opisina. Hinawakan ko ang ulo ko, parang dudurog ang bungo sa bigat ng problema. Kinabukasan, Sabado, habang naglalaro si Rafa sa sala, hinila ako ni Elena sa kusina. Ramon, sabi niya, malalim ang boses. Pipili ka ngayon. Ako at ang anak natin o siya. Nanlumo ako. Alam kong darating ang sandaling ito, ngunit hindi ko akalaing ganito kabilis. Elena, sagot ko, nanginginig ang boses. Mahal kita. Mahal ko ang pamilya natin. Pero, ano pa bang pero? Sigaw niya. Ngayon ay tuluyan ng pumatak ang luha. Kung mahal mo talaga kami, hindi ka hahanap ng iba. Hindi mo ako ipagpapalit. Tahimik akong napayuko.
Hindi ko sinadya. Dumating lang siya. Naging magaan. Naging totoo. Paano ako? Tanong niya, halos nagmamakaawa. Hindi ba totoo ang mga taon nating magkasama? Hindi ba totoo ang mga pangarap na binuo natin? Ramdam ko ang sakit sa bawat salita niya. Ngunit ramdam ko rin ang init ng bawat alaala ko kay Alma. Ang dalawang mundong hindi ko mapagkasya sa isang puso. Linggo ng gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Alma. Ramon, hindi na ako papasok bukas. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Agad akong tumawag sa kanya. Alma, huwag mong gawin yan. Hindi ko kayang mawala ka. Pero kaya mong mawala ako kapag pinili mo sila, sagot niya, mahina ang tinig. At mas mabuti nang ako na ang lumayo kaysa siya ang umalis. Alma, paalam Ramon, salamat sa lahat. At ibinaba niya ang telepono. Naiwan akong hawak ang cellphone, nakatulala, hindi alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Kinabukasan, Lunes, wala nga si Alma sa opisina. Walang nag-aabot ng kape, walang nagsasalubong ng ngiti, walang pabango ng vanilla at citrus. Ang mesa niya ay malinis, para bang hindi siya naging bahagi ng araw-araw ko. Dumating ang email niya sa akin. Ramon, nag-resign na ako. Huwag mo na akong hanapin. Alagaan mo si Elena at si Rafa. Yan ang nararapat. Nang mabasa ko iyon, parang gumuho ang mundo ko. Sa loob ng opisina, naroon ang mga papeles, ang mga kliyente, ang mga investor, lahat maayos, lahat buo. Pero sa puso ko, pakiramdam ko'y may kulang na hindi na maibabalik. At pag-uwi ko ng bahay, nadatnan ko si Elena na tahimik na nakaupo sa sofa. May hawak na litrato naming tatlo kasama si Rafa. Tumingin siya sa akin, walang salita, ngunit puno ng luha ang mga mata. Doon ko naramdaman, wala nang lugar para sa dalawa. Kailangan ko nang pumili. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko pa rin alam kung alin ang pipiliin ng puso ko. Ang pamilyang matagal ko nang hawak o ang pag-ibig na hindi ko kayang bitawan. Lunes ng gabi, nakaupo ako sa kotse sa tapat ng bahay. Matagal bago bumaba. Pinagmamasdan ko ang mga ilaw sa bintana. Nakikita ko ang anino ni Elena na nag-aayos ng hapag at si Rafa na tumatakbo-takbo. Hawak ang laruan niyang kotse. Dapat, doon ako papasok. Kasama sila. Masaya. Parang normal na pamilya. Pero ang mga kamay ko'y nakahawak sa manibela, pawis na pawis, at ang isip ko'y lumilipad kay Alma. Ang kanyang tinig na humihinto sa pagitan ng mga salita. Ang halakhak na pilit niyang tinatago sa bawat overtime. Ang init ng kanyang mga palad noong huling gabi na magkasama kami sa opisina. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ni Rafa. Papa, tingnan mo, may bago akong drawing. Hawak niya ang papel, isang bahay na may araw sa likod at 3 tao. Siya, ako, at si Elena. Napalunok ako, yumuko ako at niyakap siya. Maganda anak, sabi ko, kahit nanginginig ang tinig ko. Si Elena tahimik na naglagay ng pagkain sa mesa. Kumain ka na ba? Tanong niya, walang emosyon. Hindi pa, sagot ko. Salamat. Umupo kami, tahimik. Tanging kalansing ng kutsara at tinidor ang maririnig. Hindi ko makayang tumingin sa kanya dahil alam kong sa bawat sulyap niya, may tanong siyang hindi pa nasasagot. Kinabukasan, sa opisina, ramdam kong mas mabigat ang hangin. Wala na si Alma. Ang mesa niya ay bakante. Walang bakas ng kanyang mga gamit. Ang kape sa umaga, ako na mismo ang nagbili sa vending machine. Ang kalendaryo sa dingding, hindi na updated. Ang mga meeting, magulo at puno ng sablay dahil walang kamay niyang nag-aayos. Habang nagsasalita ako sa harap ng mga empleyado, ramdam kong wala akong konsentrasyon. Naglalakbay ang isip ko. Nasaan kaya siya ngayon? Kumain na ba siya? May trabaho na kaya siyang nahanap? Naiisip pa rin ba niya ako? Pag-uwi ko ng hapon, nadatnan kong si Elena ay nasa kusina,
may hawak na envelope. "Ramon," sabi niya, malamig ang tinig. "May tumawag sa akin kanina. Galing sa HR ng kumpanya mo. Alam mo ba kung bakit ako tinanong kung aware ako na nag-resign si Alma?" Parang tinamaan ako ng kidlat. Hindi ako makasagot agad. "Siguro, protocol lang nila." Mahina akong sagot. Tumitig siya sa akin. "Hindi ako tanga, Ramon. Nag-resign siya hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa atin." Hindi ko na maitago. Lumapit ako, nagmakaawa. "Elena, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Dumating lang si Alma at hindi ko napigilan ang sarili ko. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw at si Rafa ang pamilya ko." Tumulo ang luha niya, ngunit hindi siya sumigaw. "Kung mahal mo kami, bakit mo pa kami nilagay sa ganitong sitwasyon? Hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero para kay Rafa, pipilitin kong manatili." Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon akong hanapin si Alma. Hindi ako mapakali. Hindi ko kayang matapos na lang lahat ng walang paliwanag, walang pamamaalam. Isang gabi, matapos kong ihatid si Rafa sa kwarto niya, nagpaalam akong may late meeting ako. Nakita ko ang mga mata ni Elena. Ramdam niyang nagsisinungaling ako, ngunit wala siyang sinabi. Tinawagan ko ang isang kaibigan sa HR para alamin kung saan nakatira si Alma. Matagal kong pinag-isipan kung tama ba ang gagawin ko, ngunit nanaig ang puso. Pagdating ko sa maliit na apartment na ibinigay sa akin ng kaibigan ko ang address, kumatok ako. Ilang minuto bago siya nagbukas ng pinto. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. "Ramon, anong ginagawa mo rito?" "Alma, kailangan kitang makita. Kailangan kitang makausap." Umiling siya, pilit na pinipigil ang luha. "Hindi mo dapat ginawa to. Nagpaalam na ako, Ramon. Ginawa ko ito para sa pamilya mo. Huwag mo na akong guluhin." "Huwag mong sabihin na hindi mo rin ako iniisip," sagot ko, desperado. "Alma, hindi ko kayang mawala ka." Natahimik siya at sa wakas napaiyak. "Iniisip kita araw-araw. Pero hindi ako dapat maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya mo. Hindi ko kayang makita si Elena na masira o si Rafa na mawalan ng ama." Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. "Alma, huli na para sa atin na magkunwari. Mahal kita." Ngunit binawi niya ang kamay niya. "Mahal mo rin si Elena at doon ka dapat bumalik." Nang umuwi ako, pasado 12:00 na. Nasa sala si Elena, gising pa, nakaupo, at tila ba hinihintay ako. "Saan ka galing?" tanong niya, malamig ang tinig. "Sa opisina," palusot ko. Ngunit alam kong hindi siya naniniwala. Tumayo siya, tumingin sa akin ng diretso. "Ramon, isang beses lang akong magtatanong. May plano ka bang piliin kami? O aalis ka na rin gaya ng sekretarya mo?" Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi ako agad nakasagot. "Kasi kung aalis ka," dugtong niya, nanginginig ang tinig, "sabihin mo ngayon pa lang para hindi na ako umasa." Napalunok ako, tumingin sa kanya, at sa unang beses, hindi ko itinago ang katotohanan. "Elena, mahal kita. Mahal ko si Rafa. Pero totoo ring mahal ko si Alma. At hindi ko alam kung paano hahatiin ang puso ko." Tumulo ang luha niya, ngunit nanatili siyang matatag. "Ramon, hindi pwedeng dalawa. Hindi ako papayag na may kahati ako. Kaya piliin mo. Ngayon." Sa katahimikan ng gabing iyon, naramdaman kong dumating na ang puntong matagal ko nang kinatatakutan, ang araw ng pagpili. At sa harap ng dalawang daigdig, ang pamilya at ang bawal na pag-ibig, kailangan kong pumili kung sino ang tunay na hahawakan ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Nakaupo si Elena sa harap ko, mga matay punong-puno ng luha ngunit nananatiling matatag. "Ngayon, Ramon," mariin niyang sabi, "pumili ka. Ako at ang anak natin, o siya." Parang umikot ang buong mundo. Ang bawat segundo'y parang oras na hindi matapos-tapos. Tumitig ako sa kanya
at nakita ko ang lahat ng taong minahal ko, lahat ng taon ng pagsasama namin, lahat ng sakripisyo at alaala. Ngunit sa likod ng mga alaala niyang iyon, may isang mukha ring bumabalik sa isip ko. Si Alma, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga ngiti, ang mga gabing nagsanib ang aming mga hininga sa dilim ng opisina. Elena, bulong ko, nanginginig ang tinig. Hindi ko kayang sagutin yan ngayon. Umiling siya, may pait sa mukha. Wala ka ng oras, Ramon. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng sa makalawa. Ngayon na. Kung hindi, ako na ang magpapasya para sa'yo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Pero sa halip na sumagot, lumapit si Rafa mula sa hagdan, bitbit ang kanyang laruan. Mama, Papa, bakit kayo nag-aaway? Inosenteng tanong niya. Napatigil kami pareho. Tumulo ang luha ni Elena at ako'y napatingin sa anak kong walang kamalay-malay. Walang anuman, anak, sabi niya, pilit nang umingiti. Matulog ka na. Nang bumalik si Rafa sa kwarto niya, tumayo si Elena, huminga ng malalim. Mag-isip ka, Ramon, pero huwag mong kalimutan, hindi lang ako ang nakataya rito. Ay anak tayo. Kinabukasan, pinilit kong itulak sa isip ko ang lahat habang nasa opisina. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, hindi mawala ang bigat sa dibdib ko. Wala na si Alma, ngunit ang kanyang presensya ay nakaukit na sa bawat sulok ng opisina. Ang kanyang mesa, na ngayon ay walang laman. Ang mga folder na dati niyang hinahawakan. Ang pabango niyang naiiwan sa hangin. Bandang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, boses niya ang narinig ko. Ramon, mahina niyang sabi, huwag mo na akong hanapin. Nag-apply na ako sa bagong trabaho. Malayo rito. At baka hindi na tayo magkita pa. Alma, huwag kang magsalita ng ganyan. Sagot ko, desperado. Hindi ko kayang mawala ka. Pero kaya mong mawala ako kapag pinili mo ang pamilya mo. Sagot niya, puno ng pait. At iyon ang nararapat, paalam Ramon. At bago pa ako makasagot, ibinaba niya ang telepono. Gabi tahimik akong nakaupo sa sala habang si Elena ay nasa kusina. Nilingon niya ako, hawak ang isang tasa ng kape. Ramon, sabi niya, ayokong magsayang ng oras sa taong hindi na sigurado. Kung talagang kami ni Rafa ang pipiliin mo, simulan mong ipakita ngayon. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Tumango ako, bagaman ang puso ko'y parang pinupunit. Susubukan ko, Elena. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ako sigurado kung totoo ang sinasabi ko. Lumipas ang mga linggo. Pinilit kong bumawi kay Elena. Sinusundo ko siya sa trabaho, tinutulungan sa bahay, sinasamahan si Rafa sa lahat ng gawain sa eskwela. Ngunit kahit anong pilit kong ibalik ang dati, may lamat na hindi na muling mawawala. May mga gabi na tahimik kaming magkatabi sa kama, ngunit ang pagitan namin ay tila napakalawak. Isang gabi, habang nakahiga kami, biglang nagsalita si Elena. Ramon, mahal mo pa ba ako? Natigilan ako. Oo, mahal kita, sagot ko. Ngunit alam kong hindi ito buong katotohanan. Pero mahal mo rin siya, dagdag niya, diretsyong tinanong. Hindi ko na kayang magsinungaling. Oo, bulong ko. Pumikit siya, tumulo ang luha, at humarap sa kabilang direksyon. Hindi na siya nagsalita pa. Isang araw, nakatanggap ako ng email mula kay Alma. Maikli lang. Nasa Cebu na ako. Nagsimula na sa bagong kumpanya. Salamat sa lahat, Ramon. Huwag mo na akong alalahanin. Napatitig ako sa monitor. Ramdam ko ang sakit na parang hinugot ang kalahati ng puso ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na hindi ko siya kayang kalimutan. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Sa halip, isinara ko ang email at nagpatuloy sa trabaho. Pilit na itinatago ang luha sa likod ng mga papeles. Biyernes ng gabi, dumalo kami ni Elena sa isang PTA meeting sa paaralan ni Rafa. Habang nakikinig ako sa mga guro,
Ramdam ko ang kamay ni Elena sa aking braso. Hindi kasing higpit ng dati, ngunit naroon pa rin. Nang matapos ang meeting, tinanong niya ako, "Ramon, kaya mo bang itapon lahat ng nakaraan at magsimula ulit?" Matagal akong tumitig sa kanya. "Kaya ko," sagot ko. "Dahil para sa'yo at kay Rafa, susubukan kong buuin ulit ang sarili ko." Ngumiti siya, malungkot ngunit may bahid ng pag-asa. "Sana totoo, Ramon. Sana totoo." Pag-uwi namin, natulog si Rafa ng masaya. Hawak ang kanyang medalya mula sa eskwela. Ako at si Elena magkatabi sa kama, tahimik ngunit magkalapit. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang kamay niyang humawak sa akin. At sa sandaling iyon, alam kong may pag-asa pa. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, naroon pa rin ang isang pangalan na hindi ko kayang kalimutan. Si Alma, ang apoy na minsang nagbigay liwanag, ngunit siya ring halos sumunog sa lahat ng mahal ko. At doon ko napagtanto, hindi ko kailanman ganap na mawawala ang sugat na iniwan niya. Ngunit kailangan kong matutong mabuhay kasama nito para sa pamilya kong pinili kong ipaglaban. Lumipas ang mga buwan na pilit kong binubuo muli ang tahanan na muntik ng gumuho dahil sa mga kasalanang ako mismo ang may gawa. Sa umaga, sabay-sabay kaming kumakain ni Elena at Rafa ng almusal. Pinipilit kong gawing normal ang bawat araw. Hinahatid ko si Rafa sa paaralan. Sinusundo ko si Elena kapag may oras. At sa hapunan, nakikinig ako sa mga simpleng kwento ng kanilang maghapon. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may aninong hindi mawala. Sa bawat pagtawa ni Rafa, may kirot akong nararamdaman dahil alam kong muntik ko nang alisin sa kanya ang katahimikan ng isang buo at kumpletong pamilya. Sa opisina, iba na rin ang hangin. May bagong sekretarya na ipinasok ang HR, si Liza, masayahin at masigla, pero iba ang dating. Wala siyang lamyos ni Alma, wala ang katahimikang nakakaakit. Normal lang siya at marahil iyon ang kailangan ko. "Sir Ramon, eto na po ang schedule nyo for the week." Wika niya minsan, maaliwalas ang ngiti. Tumango ako, tumugon ng simpleng salamat. Ngunit hindi na lumalampas sa harapan ng mesa ang lahat ng usapan namin. Ayokong muling lumubog sa parehong apoy. Ngunit kahit gaano ko pilit pigilan ang sarili, minsan may sandali na bumabalik si Alma sa isipan ko. Sa gabi, kapag natutulog na si Elena sa tabi ko, minsan nakikita ko sa mga panaginip ko ang mga mata ni Alma, malungkot, mapangakit, at puno ng mga salitang hindi nasabi. Gumigising akong pawis na pawis, pilit na pinapakalma ang sarili at kinakalma ang isip na ako'y nagdesisyon na. Isang Sabado ng hapon, inimbitahan kami ng magulang ni Elena sa probinsya. "Para naman makalanghap tayo ng sariwang hangin," sabi niya. Naisip kong tama siya. Kailangan naming bumalik sa pinagmulan, sa payak na buhay, para ipaalala sa isa't isa kung ano ang tunay na mahalaga. Pagdating namin sa bahay ng mga biyenan ko, sinalubong kami ng init ng tahanan. Si Rafa, abala agad sa paglalaro sa bukid kasama ang mga pinsan. Si Elena, abala sa kusina, nakikipagkwentuhan sa kanyang ina. Ako, naupo sa balkonahe, hawak ang tasa ng kape, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Doon ko muling naisip, ito ang buhay na dapat kong alagaan. Hindi ang mga gabing puno ng tukso, kundi ang mga umagang ganito na may katahimikan at kagalakan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang mensahe sa aking cellphone. Hindi kilalang numero. "Ramon, ako ito. Pasensya na kung istorbo. Nasa Maynila ulit ako. Kung pwede lang, gusto kitang makausap, kahit isang beses lang." Nalaglag ang puso ko. Si Alma. Kinabukasan, halos hindi ako mapakali. Habang si Elena at ang pamilya niya ay abala sa paghahanda ng tanghalian, ako'y nakatayo sa gilid ng bakuran,
hawak ang cellphone. Binasa ko muli ang mensahe. Wala akong maisip na tamang sagot. Gusto kong burahin, gusto kong huwag pansinin, ngunit ang daliri ko'y nanginginig. Sa huli, nag-type ako. Nasaan ka? Mabilis ang naging tugon niya. Sa dati kong apartment. Hindi ko alam kung tama ang ginawa kong mag-text, pero kailangan lang kitang makita. Hindi ko alam kung anong espiritu ang nag-udyok sa akin. Pagbalik namin sa Maynila, habang tulog si Rafa at nanonood ng TV si Elena, nagpaalam ako na may kailangang tapusin sa opisina. Muli kong nilakad ang kalsadang dati kong tinatahak papunta sa apartment ni Alma. Pagdating ko roon, bumungad siya, payat na payat kumpara sa dati, ngunit naroon pa rin ang mga matang dati kong minahal. Ramon, mahina niyang sabi. Salamat at dumating ka. Bakit ka bumalik? Tanong ko, halatang galit sa sarili. Hindi ako nagtagal sa Cebu, sagot niya. Hindi ko kinaya. Oo, nagtatrabaho ako pero gabi-gabi iniisip kita. Kaya heto ako, muling bumalik sa lugar na ayaw ko nang balikan. Napatitig ako sa kanya at sa loob ng ilang segundo, nakalimutan ko ang lahat. Si Elena, si Rafa, ang buhay na pinili kong buuin muli. Ang tanging nasa isip ko'y ang babaeng ito na muling nasa harap ko. Nagtagal kami ng ilang oras na nag-uusap. Nagkwento siya tungkol sa hirap ng pamumuhay sa Cebu, kung paano siya lumayo para lamang hindi masira ang pamilya ko. Umiyak siya. Pero bakit hanggang ngayon, mahal pa rin kita? Tanong niya. Tila ba wala siyang sagot? Umiling ako. Alma, hindi ko rin alam, pero mahal pa rin kita. Sa oras na iyon, nagtagpo na naman ang aming mga labi at muli kong natikman ang init na matagal kong pilit tinatanggihan. Parang nawala lahat ng pangako ko kay Elena. Parang nawala lahat ng dahilan kung bakit ko pinili ang pamilya ko. Ngunit matapos ang halik na iyon, agad kong napagtanto ang bigat ng ginawa ko. Tumayo ako, umatras. Hindi pwede, Alma. Pinili ko na ang pamilya ko. At kung ipagpapatuloy ko pa ito, tuluyan nang mawawasak ang lahat. Umiyak siya, hindi nagsalita. At ako dali-daling umalis, iniwan siyang nakalugmok sa sahig ng apartment. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Elena sa sala, hawak ang cellphone ko. Nanlaki ang mata ko. Ramon, anya, malamig ang tinig. Sinabi mong sa opisina ka pupunta. Pero bakit may text mula sa isang Alma? Parang gumuho ang lahat. Hindi ko na maitatanggi. Hindi ko na maitatago. Elena, bulong ko, halos mawala ng boses. Ulit na naman? Sigaw niya, halos mabasag ang boses. Pinili mo raw kami. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang hinahabol mo? Si Rafa, nagising sa ingay, bumaba mula sa hagdan. Mama, Papa, bakit kayo nag-aaway? Agad siyang niyakap ni Elena, umiiyak. Anak, wala. Matulog ka na ulit. Ngunit ako, nakatayo, walang magawa, habang nakikita kong unti-unting nawawasak ang tahanang pilit kong binuo. Kinagabihan, magkahihiwalay kami ng kama ni Elena. Siya'y nasa kwarto ni Rafa, ako na may naiwan sa sala. Tahimik, walang ilaw, tanging tuno. G ng orasan ang maririnig. Sa bawat tiktak nito, nararamdaman kong lumalapit ang oras ng katapusan. Hindi lang ng kasal namin, kundi ng lahat ng bagay na sinubukan kong hawakan sa dalawang kamay. At sa gitna ng dilim, tinanong ko ang sarili. Hanggang saan ko ba kayang dalhin ang kasalanan ko? Hanggang kailan ko pa kaya ipagpatuloy ang pamumuhay na hati ang puso? Alam kong malapit na akong hilingan ni Elena ng huling sagot. At sa oras na iyon, wala na akong maitatago. Ang tanong na lamang, handa na ba akong pumili o hahayaan kong parehong mundo ko ang tuluyang gumuho? Magdamag akong nagpalipas sa sala, nakatitig sa kisame, habang ang isip ko'y paulit-ulit na bumabalik sa mga mata ni Elena kanina. Mga matang puno ng galit
sakit, at pagtataksil na hindi ko na maitago. Ang katahimikan ng bahay ay tila malakas na kulog sa tenga ko. Sa bawat segundo, pakiramdam ko'y lumalayo sila sa akin at unti-unting nawawala ang lahat ng itinayo ko sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nagising akong may amoy ng kape sa kusina. Bumangon ako at nakita kong si Elena, nakatalikod, tahimik na nagtitimpla. Nakaupo si Rafa sa mesa, masayang naglalaro ng kanyang laruan. "Good morning, Papa," masigla niyang bati. Napilit akong ngumiti. "Good morning, anak." Si Elena hindi tumingin. "May almusal sa mesa," malamig niyang wika. "Kumain ka na bago ka pumasok." Umupo ako, tinikman ang pagkain, ngunit parang wala akong malasahan. Ramdam ko ang pader na unti-unting itinayo ni Elena sa pagitan naming dalawa. Hindi siya nagsasalita, hindi rin nagtanong, at sa bawat katahimikan niya, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng kasalanan ko. Sa opisina, hindi ako mapakali. Ang bagong sekretaryang si Liza, abala sa pag-aayos ng schedule, ngunit wala akong atensyon. Lumapit siya at nag-abot ng mga papeles. "Sir Ramon, ito na po ang mga kontratang kailangang pirmahan." Tumango ako, walang imik. Sa loob ng buong araw, paulit-ulit kong binubuksan ang cellphone ko. May mensahe akong nakatanggap mula kay Alma kagabi. Hindi ko pa nababasa ng buo. Sa wakas, binuksan ko ito. "Ramon, alam kong mali ang nangyari. Alam kong hindi na dapat tayo nagkita. Pero hindi ko kayang kalimutan. Huwag mo akong hanapin, huwag mo na akong tawagan. Dahil kung pipilitin pa natin, mas lalo lang tayong masasaktan." Napapikit ako, mariin. Pilit pinipigil ang bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung matutuwa ako na siya na mismo ang naglalayo o mas masakit dahil tinuldukan niya ang isang bagay na hindi ko kayang pakawalan. Pag-uwi ko ng bahay, nadatnan kong si Elena ay nakaupo sa sala. Hawak ang ilang mga papeles. "Ramon," aniya, diretsyong tumingin sa akin. "Kailangan na nating mag-usap. Hindi na pwedeng ganito. Hindi ako pwedeng mabuhay sa bahay na may halong kasinungalingan." Umupo ako sa harap niya, ramdam ang bigat ng kanyang tinig. "Elena, handa akong itama ang lahat. Handa akong putulin si Alma. Handa akong magsimula ulit kasama ka at si Rafa." Umiling siya. "Pero kaya mo ba talaga?" "Hindi sa salita, Ramon. Sa gawa, kasi ilang beses mo nang sinabi yan. Ilang beses na kitang pinatawad. Pero sa huli, siya pa rin ang pinili ng puso mo." Napayuko ako, walang maisagot. Totoo ang lahat ng sinabi niya. "Bibigyan kita ng pagkakataon," dagdag niya. "Ngunit ito na ang huli. Kapag muli mong pinili ang ibang babae, wala nang pag-uusap. Kami ni Rafa ang pipiliin kong iligtas." Makalipas ang ilang araw, nagsimula akong magbago. Tuwing umaga, sinasamahan ko si Rafa sa school. Sa gabi, tinutulungan ko si Elena sa kusina. Pinipilit kong maging asawa at ama na dapat noon pa. Ngunit sa bawat gabi na natutulog ako, dumadalaw si Alma sa panaginip ko. Naririnig ko ang kanyang tinig, nakikita ko ang kanyang ngiti, at muling sumisikip ang dibdib ko. Isang gabi, habang nakahiga kami ni Elena, bigla siyang nagtanong, "Ramon, iniisip mo pa rin ba siya?" Hindi ako agad nakasagot. At sa katahimikan ko, alam kong nasagot ko na ang tanong niya. Tumalikod siya at narinig ko ang kanyang mahinang hikbi. Isang linggo, inimbitahan kami ng isang kliyente sa isang pagtitipon. Dinala ko si Elena bilang kasama. Sa simula, maayos ang lahat. Kumakain kami, nakikipag-usap sa mga kakilala. Ngunit nang biglang may dumating na bisita, parang natigil ang mundo ko. Si Alma. Nakaayos siya, nakasuot ng simpleng damit, ngunit litaw ang ganda. Lumapit siya sa mesa ng ibang kliyente, ngumiti at nakipagkamay. Hindi niya ako nakita
ngunit ako'y nanigas sa kinauupuan ko. Napansin ni Elena ang bigla kong pagbabago. Sinundan niya ang tingin ko at doon niya rin nakita si Alma. Walang salita, ngunit ramdam ko ang malamig na paghawak niya sa braso ko. Siya ba? Bulong niya, puno ng sakit. Hindi ako makasagot. Tumayo si Elena, lumabas ng bulwagan at iniwan akong nakaupo. Agad akong sumunod, hinabol siya sa parking lot. Elena, pakinggan mo ako, sigaw ko. Wala na Ramon, sigaw niya pabalik, tumutulo ang luha. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita ang babaeng yan at malaman na siya ang dahilan kung bakit gumuho ang mundo ko. Lumapit ako. Hinawakan siya sa balikat. Ikaw ang mahal ko, Elena. Ikaw at si Rafa. Pero mahal mo rin siya, sagot niya umiiyak. At doon ako nasasaktan. Hindi ako sapat para sa'yo. Kinagabihan, hindi na siya umuwi kasama ko. Umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang kasama si Rafa. Naiwan akong mag-isa sa bahay, nakatanaw sa mga dingding na puno ng mga alaala naming tatlo. Doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Tumunog ang cellphone ko, mensahe mula kay Alma. Pasensya na kung naging dahilan ako. Hindi ko ginusto. Huwag mo na akong sisihin. Siguro panahon na rin para tuluyan tayong maghiwalay ng landas. Napasigaw ako sa sakit. Parang sabay na nawala ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Ang asawa kong si Elena at ang babaeng minahal ko ng lihim, si Alma. At sa gabing iyon, nakaupo ako sa sala, umiiyak na parang batang hindi alam kung saan magsisimula. Habang malinaw na malinaw sa isip ko. Dumating na ang oras na kailangan kong pumili, ngunit baka huli na ang lahat. Magdamag akong nag-isa sa bahay. Ang sala ay parang hukay na walang ilalim. Bawat anino sa dingding ay parang kamay na humihila pabalik sa mga gabing hindi ko na dapat balikan. Sa mesa nakatiwangwang ang dalawang baso. Isa para sa kape na hindi ko naiinom. Isa para sa tubig na hindi ko naaalala kung kailan ko nilagok. Sa hagdan, may iilang krusyal na yabag ng alaala. Unang yakap ni Rafa, unang halakhak ni Elena matapos ang araw ng kasal, unang gabi ng overtime na kasama si Alma. Lahat iyon, sabay-sabay na kumatok sa isip kong hindi na makapagpahinga. Bago sumikat ang araw, bumangon ako at nagbihis. Naglagay ako ng maong at lumang polo. Kinuha ko ang susi ng sasakyan. Tahimik kong sinara ang pinto at nagmaneho palabas ng village. Mula sa EDSA, kumaliwa ako papasok ng SLEX. Tinahak ang mahabang kalsada na walang kasabay, kundi ang mga truck na kasing bigat ng konsensya. Ang hangin ng madaling araw ay malamig, ngunit sa dibdib ko, may init na parang apoy na hindi mapawi. Ang biyahe patungong Laguna, bahay ng mga magulang ni Elena, ay naging mahabang pag-amin sa sarili. May dalawang mundo akong sinubukan. Wala akong kayang hawakan nang hindi may nadudurog. Pagkarating ko sa baryo, nag-aalunignig na ang mga kuliglig. Nasa balkonahe ang biyenan kong babae. Nakaduster, may hawak na tasa ng tsaa. Ramon, bati niya. Hindi nagulat. Parang alam niyang darating ako. Nasa loob sina Elena at Rafa. Pinakiramdaman ko ang laman ng boses niya. Hindi ito galit, ngunit hindi rin ito lambing. Ito'y tunog ng taong handang ipagtanggol ang anak sa kahit sinong makapananakit. Bago pa ako makasagot, lumabas si Rafa, nakapambahay, may muta pa sa mata. Papa? Sabi niya, namamangha. Yumuko ako at niyakap siya. Anak, sagot ko. Umikot ang maliit niyang mga braso sa leeg ko na parabang natatakot siyang maunsiyami ang yakap na iyon. Sa likod niya, lumabas si Elena, nakabun at walang pulbo, ang gandang kilala ko ng mata pa lang. Hindi siya nagsalita. Hindi ko rin siya malapitan. Ang distansiya sa pagitan naming dalawa ay mas mahaba pa sa tinakbo kong mga kilometro. Nandito ako para mag-usap, sabi ko,
halos pabulong. Hindi ako aalis ng hindi malinaw. Malinaw na sa akin, sagot niya. Hindi ako pwedeng maging kalahati. Hindi rin pwedeng maging kabilang kwarto ang asawa ko sa isip ng iba. Inabot niya si Rafa at pinasok sa loob. Saka siya muling humarap. Pumili ka na, Ramon. Hindi sa salita, sa gawa. Huminga ako ng malalim. Pipiliin ko kayo, sabi ko. Pero kailangan kong tapusin ng malinaw ang kabila. Hindi pwedeng multo. Hindi pwedeng baka. Haharap ako kay Alma at doon ko kakatya ng natitira. Tinitigan niya ako, matagal. Huwag mo akong lokohin na ito'y para sa akin. Alam kong para sa sarili mo rin yan, para hindi ka guluhin ng paano kung. Sige. Pero pagkatapos niyan, wala nang tanong. Wala nang lihim. At kung sasabihin mong tapos na, tatanggapin kong tapos na sa kondisyon na magsisimula tayong maghilom sa paraan na kailangan. Totoo, mabagal, walang shortcut. Tumango ako. Oo. May isa pa, dagdag niya. Papayag ako sa counseling. Sasama ka. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil marunong akong kumapit kapag may halaga pa. Marunong din akong kumapit, sagot ko. At marunong na rin akong bitiwan ang hindi para sa atin. Bago ako umalis, lumapit ulit si Rafa at niyakap ako. Uwi ka ha pa, bulong niya. Gusto kong sabay tayong manood ng cartoons mamaya. Uuwi ako, anak, tugon ko. At sa unang beses sa matagal na panahon, ang pangakong binitiwan ko ay hindi naglagalag sa pagitan ng dalawang pangalan. Hapon na nang marating ko ang Maynila. Matumal ang trapiko papasok ng Malate at ang langit ay kulay tanso, iyong pagitan ng pagod at pag-asa. Itinext ko si Alma. Magkita tayo sa lumang simbahan sa kanto ng Remedios, 5:30. Kailangan kong maging malinaw. Hindi siya agad sumagot. Naglakad ako mula parking hanggang patio ng simbahan. Ang mga kandila sa gilid ay nagsusunog ng mga lihim na panalangin. Ang kampana ay tumunog ng isang beses, parang paghingang malalim bago umiyak. Dumating siya ilang minuto bago mag-anim, nakaputi, simple, walang hikaw. Ang mukha niyang payat ay may bakas ng puyat at kung anong laban sa loob. Ramon, sabi niya, akala ko hindi mo na ako kakausapin. Kailangan, sagot ko. Hindi para ulitin, para tapusin. Umupo kami sa pinakadulong bangko. Sa loob, may pari na nagsisindi ng ilaw at may ilang matatandang nagro-rosaryo. Ang ingay ng lungsod ay humina sa loob ng bato. Patawad! Simula ko. Sa lahat. Sa paglapit, sa paglayo, sa pagbalik ulit. Pinili kong manatili sa pagitan at doon ako nagkasala pinaka. Huminga siya ng malalim. Ako rin, tugon niya. Akala ko kapag lumayo ako magiging tama ang lahat. Pero mali ang paraan ko. Tumakbo akong hindi nakatingin. Tapos bumalik akong umaasa. Ramon, mahal pa rin kita. Pero minsan, mahalaga ring tanggapin na ang pag-ibig ay hindi lisensya. Totoo, sagot ko. Kaya ako nandito para ilagay sa pangalan ang katapusan. Hindi pwedeng baka. Hindi pwedeng mga gabing nakabitin sa ere. Kinuha ko ang telepono at iniharap sa kanya ang message thread namin. Huling mensahe, sabi ko. Sabay nating burahin. Tumingin siya sa akin at may pumatak na luha bago tumango. Pinindot ko ang delete thread, siya man sa sariling telepono. Sa maliit na liwanag ng screen, napanood ko kung paanong naglaho ang mga salitang nagpuyat sa amin. Wala nang bakas. Wala nang kasunod. May sasabihin ako, dugtong niya, mahina. Hindi para guluhin ka, kundi para maging totoo. Kumapit ang daliri niya sa gilid ng bangko. May alok sa akin sa Singapore, admin sa isang kumpanyang partner ng dati nating clients. Alis ako sa susunod na buwan. Matagal ko iyong tinanggihan. Pero ngayong malinaw na sayo ang pipiliin mo, tatanggapin ko na. Baka kailangan kong bumuo ng buhay na hindi nakasandal sa tayo
na wala namang pangalan. Magaling iyon, sagot ko. At literal kong naramdaman ang kirot at kaginhawaan na sabay tumigil sa dibdib. Dahil kung may natutunan ako, ito iyon. Ang pagbitaw ay hindi kabawasan sa pagmamahal. Minsan, iyon ang pinakamalapit sa kabutihan. Ngumiti siya, pagod. Sana Ramon, sa kwento ng buhay mo, huwag mo akong isulat bilang kontrabida. Hindi, sagot ko. Isusulat kita bilang aral na nagpasilip kung gaano kabilis masusunog ang ilaw kapag masyadong inilapit sa apoy. Tumayo kami sabay. Sa may pinto matapos ang banal na katahimikan, nagkatinginan kami at hindi na nagyakap. Isang tango lang, isang salitang hindi binigkas. Tapos, paglabas ko sa patio, umambon. Wala akong payong. Tinama ko ang mumunting patak sa balat, parang bautismo. Naglakad ako pabalik sa sasakyan, dahan-dahan, at sa bawat hakbang, nababawasan ang bigat. Sa dashboard, huminto ang telepono. No new messages. At sa unang beses, nakakahinga ako. Gabi na nang dumating ako sa Laguna. Binagtas ko ulit ang madilim na provincial road. Sa kanan, mga palayan. Sa kaliwa, iilang bahay na may dilaw na bumbilya. Pagdating ko, nasa kusina si Elena, nakatalikod, naghuhugas ng pinggan. Si Rafa, nakahandusay sa sofa, tulog, yakap ang laruan niyang kotse. Binitiwan ko ang susi sa mesa, kumalansing. Dahan-dahan akong lumapit. Elena, sabi ko. Mahinahong parang panalangin. Pumunta ako kay Alma. Tumigil ang kamay niya sa gripo. At inangat ko ang telepono ko at ipinakita ang bakanteng thread. Tapos na. Hindi sa salita, sa gawa, burado. Pinuntahan ko para hindi na ako tanungin ng kahit anong paano kung wala na yon. Hindi siya lumingon. Sabi mo na yan noon? Mahina niyang tugon. Ano ang kakaiba ngayon? Ang kakaiba, sagot ko. Hinayaan kong makita ko ang sarili kong duwag sa harap niya at sa harap ko. At pinili kong maging hindi bayani. Pinili kong maging asawa at ama na may pangit na sugat at kahihiyan, pero hindi na magsisinungaling. Humakbang ako palapit. At kung tatanggapin mo, magsisimula akong panindigan yan araw-araw, kasama ang counseling na gusto mo. Doon siya lumingon. Namumula ang mata, hindi dahil sa sibuyas, kundi sa mga gabing ayaw na niyang bilangin. May kondisyon ako, sabi niya. 2, sa totoo lang. 1, transparency. Wala nang passcode na hindi ko alam. Wala nang overtime na walang larawan ng whiteboard at email na may CC. 2, pwede tayong bumalik, but step by step. Hindi agad magkatabi sa kama habang sugat pa. Dorm muna sa sala ang kaluluwa mong sanay sa lihim. Tumango ako, seryoso. Oo, lahat ng iyon. Inilabas ko ang telepono, inabot sa kanya. Ikaw na ang magtakda ng bagong code. Tumingin siya sa akin na parang first day ulit ng kasal na may malaking let's see. Hindi ko alam kung babalik ang tiwala, amin niya. Pero narito pa ang pag-asa. At minsan sapat na yon para magsimulang maglakad. Sa gabing iyon, natulog ako sa banig sa sahig ng kwarto kung saan natutulog si Rafa. Sa itaas ng kama, si Elena, nakatingin sa kisame. Hindi kami nag-usap ng mahaba. Ngunit sa pagitan, may payapang puwang, ang puwang na hindi na lihim, kundi proseso. Sumunod na mga linggo, naging ritual ang biyahe ko Laguna-Maynila-Laguna. Sa umaga, hinahatid ko si Rafa sa maliit na eskwelahan sa bayan. Pinabati ako ng gwardya, tumatango si Elena mula sa loob ng kotse, at minsan, sa liit ng ngiti niya, may piraso ng araw na pumapasok sa dibdib ko. Sa tanghali, trabaho. Inayos ko ang mga handbook sa opisina. Ipinatupad ang malinaw na anti-fraternization policy na dapat matagal ko nang pinirmahan. Pinalakas ang HR training sa ethics. May ilan sa board ang nagtanong kung bakit biglang masinsinan. Sabi ko, dahil sa negosyo, reputasyon ang oxygen. Kapag iyon ang naubos,
wala tayong hahanginan. Isang hapon, dinala ko si Elena sa unang session ng counseling. Sa waiting room, hindi kami magkahawak kamay, ngunit hindi na rin kami magkalayo. Tinuruan kami ng therapist kung paano magsabi ng nasaktan ako nang hindi nagsisigaw at paano sumagot ng narinig kita nang hindi nagtatanggol. Sa una, parang script. Makalipas ang ilang linggo, naging kalamnan. Nalaman kong hindi patawad ang gamot sa lahat. Minsan, salamat sa pagsasabi at may oras ka bang makinig sa akin ang mas mabisa. At sa bawat maliit na araw na natatapos naming hindi sumusuko, may tahe na sumisibol. Isang Sabado ng umaga, nag-aya si Rafa na magbisikleta sa plaza. Habang umiikot kami sa oval, sumisigaw siya ng bilis papa at tumatawa. Si Elena, nakaupo sa lilim, may hawak na boteng tubig, nakatingin sa amin. Nang huminto kami, tumakbo si Rafa sa kanya at inabot ang maliit na bato na pinulot niya. Para sa'yo ma, sabi niya. Para kang bato, malakas. Nagkatinginan kami ni Elena, sabay kaming natawa at napaluha. Sa simpleng biro ng isang bata, may katotohanang kinikilala. Ang tibay ay hindi kawalan ng sakit. Ito'y pagpiling manatili. Gabi, sa maliit na balkonahe, habang naglalampasan ang alitaptap, inabot ko kay Elena ang kahon ng mga bagay na nagmula sa kasinungalingan. Lumang valet ticket, resibo ng kape, at isang pirasong panyo na may bahid ng amoy na hindi sa amin. Ihuhulog ko to bukas sa ilog, sabi ko. Hindi bilang palabas, kundi bilang ritual ng pagtatapos. Umiling siya. Hindi mo na kailangan. Mas mabigat ang papel kapag basa. Dito mo na lang iwan, aalalahanin natin para di na maulit. Kaya inilagay namin iyon sa ilalim ng lumang photo album, kasama ng mga resibo ng unang renta namin at unang stroller ni Rafa, mga paalala na ang mga kapalpakan at kabutihan ay parehong bahagi ng buhay. Isang hindi inaasahang linggo, nakatanggap ako ng email mula sa HR ng partner naming Singapore firm, ang parehong kumpanyang binanggit ni Alma. Maikli. Mr. Ramon, Miss Gomez has accepted the admin role. She begins next Monday. Walang kasunod. Walang note para sa akin. Tinitigan ko ang screen at sa loob ng ilang segundo, tila may alon na tumama at umurong. Tinawag ko si Liza at ipinasa ang anumang trabaho na may koneksyon doon. Nang lumabas siya, isinara ko ang monitor at tumingin sa bintana. Sa kalye, may bus na dumaan, may mga taong tumawid. Ang mundo, sa kabila ng kaguluhan ko, ay marunong magpatuloy. Kinagabihan, sinabi ko iyon kay Elena. Hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili kong walang itinatago. Hindi siya sumagot agad. May natitira pa bang sakit? Tanong niya. Meron, tapat kong sagot. Pero mas malaki na ngayon ang pasya. Tumango siya at sa unang beses, kusang humawak sa kamay ko. Sige, aniya. Tuloy tayo. Dumating ang araw na bumalik kami sa Maynila bilang pamilya. Nagkarga kami ng ilang kahon pauwi at sa sala sabay-sabay naming inayos ang mga libro, laruan at tasa. Si Rafa ang direktor. Dito ang kotse, dito ang blocks, dito ang larawan natin. Kinuha ko ang lumang portrait namin sa bakasyon sa La Union. Iyong tawa ni Elena na hinahampas ang balikat ko at si Rafa na duling sa tuwa. Ibinayaw ko iyon sa pako at sabay naming sinipat kung pantay. Pantay na, sabi ni Elena. Hindi na malamig. Pantay, ulit ko. At sa salitang iyon, nakahanap kami ng maliit na bersyon ng salitang okay. Sa gabing iyon, hindi pa rin ako sa kama. Nasa sahig pa rin ako sa banig, ayon sa napagkasunduan, hanggang matapos ang ikot ng aming therapy at pagsusuri. Ngunit nang pumasok ako sa kwarto para patayin ang ilaw, tinawag ako ni Elena. Ramon, wika niya, pwede ka nang humiga rito. Hindi bilang gantimpala, hindi rin bilang paglimot. Bilang testigo na kaya nating humilata sa tabi ng sugat na hindi na umaagos.
Humiga ako sa malayong dulo. May pagitan pa ring unan sa aming gitna. Hindi kami nagyakap. Hindi pa oras. Ngunit sa mga daliri naming pareho na nasa ibabaw ng kumot, nagtagpo ang dalawang dulo, dahan-dahan, walang ingay. At sa pagkakadikit niyon, may pasalitang pangako. Hindi na ako tatakbo sa pagitan. Hindi na ako sisilong sa dilim. Makalipas ang isang buwan, nagpunta kami sa PTA meeting ni Rafa. Tuwang-tuwa siya nang tawagin ang pangalan niya para sa maliit na parangal sa science. Hawak niya ang karton na may nakadikit na papel na bulkan. Pag-uwi, gumuhit siya sa sala. 3 figura ulit, gaya ng dati. Si Mama, si Papa at siya sa gitna. Ngunit ngayon may idinagdag na araw sa itaas at sa gilid, isang maliit na simbahan. Bakit may simbahan? Tanong ko. Kasi dun kayo nag-usap ni Mama, sagot niya, kumpiyansa. Sabi ni Mama, may mga lihim na dapat doon ihulog para hindi na sila sumigaw. Nagkatinginan kami ni Elena. Ngumiti siya at ako napahalakhak ng maliit, parang unang paghinga matapos malunod. Kinagabihan, nang mahimbing na si Rafa, tumayo ako sa balkonahe, kinuha ang telepono at binuksan ang contacts. Nasa utak ko pa rin ang 2 titik. A-L. Ngunit wala na ang pangalang kasunod. Hindi na ito puwang na may iniintay. Ito'y bakanteng lamesa na handa sa bagong ulam. Pinindot ko ang new contact. Hindi para magdagdag, kundi para maalala kong kaya kong hindi tapusin ang kahit anong inaumpisahan ng tukso. Isinara ko ang screen at pinatay ang data. Sa dilim, may mga alitap-tap na kumikislap. Bumalik ako sa kwarto. Si Elena, nakatagilid, gising pa, nakatingin sa kisame. Nahiga ako sa tabi, binilang ang aming hininga. Salamat, sabi ko. Sa pagod, sa tapang, sa hindi pag-alis. Hindi siya sumagot agad. Pagkaraan ng ilang tibok, bumulong siya. Salamat sa pag-uwi. At sa salitang iyon, natulog ako na parang bata. Hindi dahil wala ng bagyo, kundi dahil natutunan kong maglatag ng bubong kahit umuulan. Umaga, ang araw ay pumasok sa bintana na parang bisita na marunong kumatok bago pumasok. Nagprito ako ng tuyo, nag-init ng sinangag. Si Elena, nagkape, si Rafa, naglagay ng ketchup sa itlog at gumawa ng mukha sa plato. Tumawa siya. Tumawa kami. Sa mesa, walang ekstra baso na para sa alak ng gabi. Walang blangkong upuan na para sa lihim. Tanging upuan ng 3, tila simpleng eksena, ngunit para sa akin, monumento. Bago lumabas ng bahay, inabot ko kay Elena ang bagong susi ng opisina, duplicate, ipinagawa ko kahapon. Para sa transparent na pinto, sabi ko. Kinuha niya iyon at inipit sa keychain. Para sa pintong hindi na kailangang katukin sa dilim, sagot niya. Habang minamaneho ko ang kotse papuntang eskwelahan, tanaw ko ng lihim na hindi na lihim, ang hiwa na hindi na dumudugo. Sa intersection, nag-red light, tumigil ako. Napatingin sa salamin, mukha kong pagod ngunit buo. Sa kanan, hawak ni Elena ang kamay ni Rafa habang kinukwento niya ang joke ng guro. Nag-green. Umusad kami. May mga alaala pa rin, hindi ko itatanggi. Minsan, sa amoy ng citrus sa elevator, may kutob na babalik ang gabi. Ngunit sa bawat pagsulpot ng anino, may ilaw na nakahanda. Ang boses ni Elena, ang tawa ni Rafa, ang sarili kong desisyong araw-araw ko nang pinipirmahan. At kapag tinanong ako ng isip, kaya mo bang panindigan? Sasagot ako ng hindi pangako sa bukas, kundi utos sa ngayon. Oo, ngayon. Dito. Paulit-ulit. Ang 2 pusong dati kong pilit pinaghahati. Ngayon, iisa na lang ang dapat kong ingatan. At ang lihim na halos sumira sa amin, ngayon, naging kwento na lamang na matapang naming tinapos para masimulan muli ang isang buhay na walang kailangan itago sa ilalim ng unan. Sa wakas, natutunan kong ang tunay na pagtatapos ay hindi pagsasara ng libro,
Ito'y paglalagay ng tamang pamagat sa bawat pahina at pagpiling sumulat ng bago kasama ng mga taong hindi kailanman naging lihim, kundi laging tahanan.